Hello guys, good evening ulit. Good evening, good morning sa lahat ng OFW o saan man sa mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong lingkod, si Deo Durano. Bale, kukomentaryohan lang po natin itong interview kay Congressman Barbers tungkol sa mga vloggers na pinapatawag niya sa Kongreso. Ewan ko lang kung alam ba ni Barbers na meron tayong freedom of expression. Nasa batas yan. Na wala nang, hindi na pwedeng gumawa ng batas para pigilan yung mga tao magsalita. Pakinggan po natin yung interview ni Gretchen Go kay Congressman Barbers. The online spread of fake news and disinformation. Welcome to Morning Matters, Congressman. Hi, good morning, Gretchen, and good morning to all our televiewers. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Let's pick up from the latest hearing, that second hearing on fake news. PDP Laban is accusing the Tri-Committee of harassing the vloggers and influencers by summoning them to this probe. Some vloggers say that this is a trap to have them arrested. Your reaction to that? Well, first of all, they have to realize that the objective of this TRICOM hearing is only to establish a regulatory policy in the use of social media platforms in the country. All of us in the country know that in the advent of the social media, a lot of fake news have been spread, all over the country, and disinformation, malinformation, and misinformation are prevalent. So, what should the government do to address these issues? Because it will undermine national security. It will perhaps even to the extent of undermining democratic institutions. So the government cannot just sit idly and do nothing. So the TRICOM initiated this investigation of fake news and eventually, in aid of legislation, come up with a remedial legislation. And that's the only objective. Why should we waste our time did they say entrapment, or why would we waste our time in detaining them if we don't have any basis? Can we get anything out of that? No. Yan. Sinasabi na bakit daw sinasabi ng mga vloggers na entrapment. Bakit daw sila ipapakulong? Dapat ba daw? Kasi sir, may history na eh. Congressman Barbers, may history na. Mga opisyalis pa ng gobyerno yun. Chief of Staff ni BP Sara, si Colonel Higaldo, pinakulong ninyo si General Williams, pinakulong ninyo, sir. Mga general yan. Hindi yan ordinaryong tao, active in government yan. Ito pa kayong mga vlogger? Hindi kaya ito ipakukulong ninyo, sir? Kung sakasakali? Tandaan po ninyo, sir. Napakulong nyo nga yung mga vlogger, ang mga active sa gobyerno. Ito pa kayong mga vlogger? May purpose kasi kayo, sir eh. Anong purpose ninyo, sir? Para busalan. I-regulate ninyo sila para makontrol nila yung sasabihin nila. Sir, nasa batas po natin yan. Sa freedom of speech. Nakalagay po yata sa batas natin na walang pwedeng pumigil at wala nang gagawing batas dyan para pigilan yung mga salita na yan. Kung ano man yung gustong sabihin ng tao. Alam niyo yan, sir. Pero bakit nyo kailangan i-regulate ang mga vlogger? Anong purpose, sir? Dahil kayo ang binibiran ng mga vlogger? Tanungin nyo muna sa sarili nyo, sir, kung tama ba yung sinasabi ng vlogger na birahin kayo o
mali sila. Tingnan nyo rin po ang sarili ninyo, ang ginagawa ninyo. Kasi po, ang nangyari po, Congressman Barbers, natakot na po yung mga vlogger na pag pumunta sila dyan, talagang ipapakulong sila. Kasi ang tingin niya sa kanila, mga fake news. Ngayon sir, tanungin kita. Kung siguraduhin mo na wag mo silang ipakontem, darating yan sa sir, gusto rin makita ng camera yung mga yan sir. Ha? Gusto rin makita sa camera yung mga yan na mga vlogger na yan. Diba sir? Para sisikat sila. Ha? Kami, inimbitahan kami sa Congress. Ano ka sir, mag under oath ka rin na hindi mo sila ipakukulong, ikokontem. Kasi sir, may story na kasi diyan sir na kahit na nagsasabi ng totoo sa abot ng kanilang makakaya, lalong-lalo na yung opisina ng DP. Sinasabi nyo, nagsisinungaling. Kaya contempt ka. Pag hindi kayo masaya sa sagot, contempt ka. Yun, sir. Abuse of authority na kayo, sir, eh. Dapat, sir, kaya sila natatakot. Kaya nga, sila, tumakbo sila ng Kongreso, ng Supreme Court. Karapatan nila din yun, sir. Kasi nga, pag pumunta sila dyan, sinunod nila yung investigasyon mo, sigurado, sir, saan sila pupulutin? Kung di sa Quezon City Jail, sa Manila City Jail, o sa Taguig. Yan lang yan, sir, ang pupuntahan ng mga yan. Kasi bakit? Panahon ng eleksyon ngayon, pag nag-umpisa yung kampanya ng local, diyan na, sir, wala na sila, nakakulong na silang lahat. Tama? Pero, hindi nyo naisip, bakit nyo i-regulate yung mga vloggers? May nagre-regulate na po sa kanila. Sino nagre-regulate sa kanila, sir? Google. Bago ka gumawa ng account sa YouTube, tatanungin ka kung para saan tong content mo. Kung sa bata o sa may edad, doon mo, siyempre, hindi naman yan, ng mga bata. Yung pagmumura, sir, karaniwang na lang yan sa kalye, sir. Pumunta ka sa kalye. Na yan? Hindi na gulat ang mga tao dyan, yung mura ng mura. Wala, masaya. Yung salita ng mga, sasabihin sa kalye, sa salitang kanto pa bantaan. Ginagawa na, sir, na yan? Immune na yan, sir. Kahit nasa maraming tao, nagbabantaan. Na yan, sir? Karaniwan na yan. Murahan. Karaniwan na yan sa atin, sir. Tapos kayo, napaka-sensitive ninyo. Natural lang siguro, sir, na masilip kayo ng mga vlogger. Kasi, nakikita din nila yung pagkakamali ninyo, sir, eh. Masyado kayong ginamit yung power, abuse power. Kaya, ito, sir, sana, pakinggan ulit natin yung salita ni Congressman Barbers. The reason why we invited them is because they were the ones who are active in the social media, and we wanted to know if they indeed would agree to a policy that will be approved by Congress and eventually become a law. Because if they don't agree, then definitely these guys are the purveyors of fake news. They are the ones who doesn't want to be regulated and controlled because they want to continue their shenanigans or, so to speak, the spread of fake news. So, Well, wala Congressman, namang plano. I wanted to get more insight, though, into how you chose the batch of vloggers that you invited to the hearings. Because if you take a look at the names, a big chunk of them are actually associated with the Duterte camp. We have 13 petitioners who filed for the unconstitutionality of the hearings.
At yung mga pangalan doon, ay talagang kumbaga litaw na litaw sila. Like Crisette Laureta Chu, we have Attorney Trixie Cruz Angeles, Lorraine Badoy, Eric Celis, Sas Rogado Sasot, etc. How did you determine who to invite to the hearings? Well, the first parameter is that we got a list of all those who are active. No? It just so happened that those active bloggers are political bloggers, no? Which is probably, which we think is associated with a different political party. And but that's not the only basis, Gretchen. There were bloggers like Maluti Kia, Attorney Recto, and others, no, who are Tingnan niyo yung pinapatawag niya. Halos DDS vloggers lahat. Pati hindi nila ipatawag yung mga vloggers din ng Marcos. Yun ang madalas magpalabas ng mga fake news eh. Ha? Eh sa nakikita ko sa mga DDS vloggers, nakikita ko naman sa kanila na pinapalabas naman nila pag yung nasa media na, nireport na ng media, sa kanila ko komentaryuhan. So, ibig sabihin, paano maging fake news yun? Dapat, unang maging fake news, yung media. Kaysa dun sa vlogger na nagkomentaryo lang sa mga sinasabi ninyo. Diba, sir? Ngayon, kung paano nyo ba ma-identify yung fake news o hindi? At sino magre-regulate niyan, sir? Kayo? Kasama na ba sa trabaho ng Kongreso yung mag-regulate ng mga vloggers? O gusto nyo lang silang busalan para wala nang bumatikos sa inyo, sir? Kasi kung talagang fake news, sir, sampahan mo ng kaso. Karapatan natin lahat yan. Magsampa ka ng kaso, sir. Di ba? Mahaba lang itong interview mo, sir, eh. Talagang mabuti na lang ito. Itutuloy natin ito, sir. Huwag kang mag-alala. Pero sana maintindihan mo, sir, na may karapatan din yung mga vlogger na yan. Huwag lang tingnan mo yung sarili mo, sir. Karapatan nila kasi may freedom of speech tayo, sir. Nasa batas yan. Tsaka hindi na kayo pwedeng gumawa ng batas para pigilan yan. Mga bibig ng mga vloggers. Nasa batas po yan, nasa Supreme Court po yan. Yung pagmumura, alam ko, may jurisprudence na dyan. So, hindi ko lang alam kung anong kaso yun. Pero sana, sir, huwag niyo mo sanang pilitin na busalan talaga yung mga vlogger. Kasi, sir, kaya nga sila tumakbo na ng Supreme Court eh. Matatalino din itong mga vlogger na ito. Kaya nga, maano din to, matatapos din ito, sir. Pero sana, hayaan nyo lang sila sa kanilang ginagawa. Kung masyado kang sensitive, huwag mo silang pakinggan. Diba, sir? Sa ganun lang ang ano natin, sir. Basta, ang importante, yung mahalaga. Diba, sir? Relax ka lang. Huwag ka masyadong mainit sa mga vloggers, sir. Karapatan nila yan. Kunting kita lang ng mga yan. Pinag-iinitan mo pa. Gusto mo pa, buwisan. Okay? O mga kababayan, hanggang dito lang muna. May part 2 pa itong interview ni Congressman Barbers. Hintayin nyo lang po. I-upload ko rin. Salamat po. Ako po si Deo Durano. Magandang gabi at magandang umaga sa inyong lahat, mga kababayan. Marami pong salamat. Paki-like, share, subscribe sa YouTube channel ko, Deo Durano. Marami pong salamat. Bye!